So ngayon, ito yung balita. Ito yung balita rito sa pagkakademanda sa kanya ng kanyang mga amo. Ang kasong inciting to sedition at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang isang bagitong polis matapos nitong ipahayag ang pagkadismaya laban sa PNP at Administrasyong Marcos Jr. Ito Cybercrime Prevention Act. Anong krimen ang nagawa niya? Ano ba krimen ang ginawa niya? Naglabas ng, sabi ko nga sa inyo, is it a crime in the Philippines kapag ka naglabas ka ng saloobin mo? Because if it is, putang ina, martial law na talaga. Hindi pa pwede. Yung freedom of expression is absolute. The only problem here is, hindi ko naman sinasabing wala siyang kasalanan. May kasalanan pa din siya dito. Ano yun? Yung nagre-reklamo ka nandiyan ka pa naman doon sa nire-reklamo, parang pulis ka pa, nagre-reklamo ka na. Oo, so dapat talaga kung ayaw mo na sa ginagawa mo, nag-resign ka na tapos saka ka naglabas ng saloobin mo. Pero yung nandiyan ka pa sa force tapos naglabas ka ng saloobin mo, naka-uniform ka, mali naman yun. Mali naman talaga yun. Medyo sa pangkalahatan ng mga naka-uniform, medyo mali naman talaga yun. Although tama rin yun na dahil naglabas ka ng saloobin mo, medyo mali lang yung may mga konting mali lang doon sa sitwasyon mo. Na ito ng illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Paul Montibon sa report. Kinasuhan ang pulis na si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas sa kanyang Facebook Live kasi tahasan niyang kinundinang umunoy maling paraan ng pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban dyan, hinimok pa niya ang mga kapwa pulis na lumantad laban anyay sa maling pamamalakad ng PNP at ng Administrasyong Marcos Jr. Bukod sa kasong inciting to sedition, mahaharap din si Fontillas sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sa gitna ng umuugong na kontrobersiya, lumalabas na hindi lang ito simpleng opinyon na inilabas ni Patrolman Fontillas, kundi isang direktang hamon sa institusyong kanyang kinabibilangan. Sa kanyang viral na rant video, hayagang kwenesyon niya ang proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinawag pang walang alam sa batas ang kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Fontillas, hindi siya sang-ayon sa paraan ng pag-aresto kay Duterte at Lang talaga, kasi miski naman sino, talagang makikita mo na mali naman talaga yung way ng pag-aresto and mali din yung inasal ng mga pulis doon kasi mali na yung utos, sinunod pa din. So akala ko ba nag-enforce tayo ng batas? Akala ko ba sumusunod tayo sa batas? Bakit? Naging parte sila ng kidnapping eh. Kinidnap nila si Pangulong Duterte. So maling-mali po yun. And sinisita lang po nitong pulis. Mali lang talaga nitong pulis is nandoon pa siya sa loob ng force. Sumisita na siya. Dapat nag-resign muna siya bago siya sumita. pagdala sa dating presidente sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Hindi nyo sinunod yung batas ng ICC. Ang sabi sa ICC, pagkatapos yung maaresto yung isang tao, dapat dalhin nyo siya sa competent judicial authority, mga kasama. Competent judicial authority. Anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi nila, competent authority daw yung, competent judicial authority daw yung DOJ na nandun. Na yan, anong klaseng pag-iisip yan, mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ, mga kasama, is considered as quasi-judicial. Quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Mas may alam pa to kaysa kay Tory. Dapat yata ito ang Cornel eh. Ito ang ang 2-star general kaysa kay Tory. Buti pa to alam, si Tory hindi. Okay, bakit kaya ito alam, si Tory hindi? Ewan natin. Talagang magagalit nga naman si Sir. Pero totoo yung sinasabi niya, yung Competent Judicial Authority, hindi DOJ yun. Because DOJ is executive. DOJ, ano yun? Kumbaga, party yun ng gobyerno. O they're all fiscals. Mga piskalya sila. At sila ay appointed ng presidente, which is executive. So, they're part of the executive branch. So dapat to, yung Competent Judicial Authority is yung co-equal body, which is the judicial. Sino yan? Yung mga korte, RTC, MTC, Court of Appeal, Supreme Court, yan po. Yung kaya nga, mabuti pa to si Sir, alam. Etong mga general natin, hindi alam. Bakit? Korte ba ang DOJ? Dagdag pa ni Fontillas, tila walang alam sa batas ang administrasyon ngayon, ipinagmamalaki niyang bagamat isa lamang siyang patrolman, mas nauunawaan niya kung ano ang tama at mali. Bangag talaga tong mga to, no? Walang alam sa batas. Kawawa naman ang Pilipinas kung ganyan. Ako, patrolman lang ako, mga kasama. Hindi ako abogado, pero may alam ako sa batas. Hindi ko naman sinasabing alam ko lahat, pero may alam ako sa batas. Judicial authority is a court. Villamor Air Base is not a court. And DOJ is not a court. Sa kabila ng Malinaw. Ang mabuti pa nga ito, matalino pa eh. Totoo naman eh. Ang Villamor Air Base, wala namang korte doon. Oo, kasi court nga eh. Oo, di ba? Competent Judicial Authority. Korte yun. Judge. Hindi naman judge ang mga taga-DOJ.
Piskal lang ang mga taga-DOJ, wala naman kayong kapangyarihan na mag-convict, tama? Pwede kayo mag-prosecute pero wala kayong kapangyarihan na mag-convict or mag-decide sa isang kaso. Pwede lang kayong mag-decide whether merong probable cause dito sa kaso na ito. Pero yung mag-prosecute or mag-convict or magdinig, maging huwes sa isang kaso, wala kayong kapasidad dun. Ng kanyang mga pahayag, nilinaw naman ni Fontillas na wala siyang kinakampihang sinuman. Para sa kanya, may mali sa pag-aresto kay Duterte at ito lamang ang kanyang ipinaglalaban. Clarification lang. Hindi ako maka Marcos, hindi rin ako maka Duterte. Ang akin lang, ang sinasabi ko lang is mali yung pagka-aresto kay Duterte. Kapag unlawful yung pagka-aresto sa kanya, ang mangyayari sa kanya, magiging invalid yung arrest niya. Ibig sabihin kapag invalid yung arrest niya, mapapawalang bilanggo siya. Pwede siyang pabalikin sa Pilipinas. Sa panig ng PNP, Maganda pa nga yung sinasabi niya na may kaso si Pangulong Duterte at may dapat siyang harapin na mga kaso. Pero dahil sa ginawa ninyo, baka lalong mawalan na ng pag-asa yung kaso na yan. Kasi mali yung sistema nyo. Imbis na sana, tama yung sistema, ma-extradite siya doon ng maayos, ma-deserve niya talaga yung pag-stay niya doon, maayos pa. Kaya ang problema nito, merong mga totoong biktima ng war on drugs, tapos ngayon si Duterte pa naging biktima dahil sa kabubuhan nyo. Parang ganun yung sinasabi niya, matalino si kuya. Very good ka. Oh, very good ka. Pero parang ganun pa nga yung sinasabi niya. O ba't nasaktan tong PNP? Bakit? Yung yung katotohanan masakit? Ayun nyo na nare-real talk kayo. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kung gusto nyo hindi kayo ma-real talk, huwag kayong gagawa ng kabulastugan. Huwag kayong gagawa ng kahayupan, kademonyuhan para hindi nagagalit sa inyo tao. Kita mo, hindi lang tao nagagalit sa inyo, pati mga pulis nyo. Ano sinasabi nito ni Fajardo kasi nungalingan na wala daw mga pulis na sumasama ang loob at kung ano-ano pa. Wala daw nagre-resign. Putang ina, anong tawag mo dito, Jin Fajardo? Sinungaling ka talagang pangit ka. Pangit ka na nga, sinungaling ka pa. Nakakahiya kayo, puro kayo mga sinungaling. Putang ina, ba't nakakaharap pa kayo sa salamin? inilang kinundina ang mga pahayag ni Fontillas. Ayon sa kanila, ito ay isang Katulad niya, kinundina nyo yung kanyang sinabi. O di okay lang, kinundina din niya kayo O di quits. O bakit nagdidemanda kayo sa kanya? paglabag sa ethical standards. Ayun, paglabag sa ethical standards. O di tanggalin nyo siya sa posisyon. Hindi ba? Di naman daw siya natatakot Pero yung sampahan nyo siya ng kriminal na kaso, wala naman siyang kriminal na ginawa. Naglabas lang siya ng saloobin, sasampahan nyo ng kriminal na kaso. Putangin ng yan. Ang dami-dami nagpapakalat ng fake news. Ang dami-daming nagpapakalat ng mga katarantaduang balita sa social media ngayon. Tapos ang inyong target, yung mga genuine at mga genuine, mga legit na mga tao na naglalabas ng kanilang saloobin. Palpak yung trabaho nyo Palpak ang PNP. Palpak yung pag-aresto kay Pangulong Duterte. Pinagtatawanan na nga tayo ng buong mundo dahil dyan sa pinagagagawa nyo. Bastos ito kung sitahin namin yun, masama loob nyo. Ginawa nyo But sana kung hindi nyo ginawa, but sana kung natutulog lang kayo tapos pagising nyo, chinichismis na namin kayo, hindi naman. May mga ginawa kayong kabulastugan So kung i-call out kayo, that is because you are subject to scrutiny. Oo, subject kayo to scrutiny because you are all public officials. Mga empleyado kayo ng gobyerno. Therefore, pwede kayong sitahin. Dahil pera ng taong bayan, yung pinapasweldo sa inyo, pera namin yun, pwede kayo sitahin ng tao, kami boss nyo ng pagiging isang pulis. Samantala, lumalabas na nag-awol si Fontillas simula pa noong Marso 6. At habang patuloy ang investigasyon kay Patrolman Fontillas, isang diskurso ang lumilitaw hanggang saan ang saklaw ng isang malayang pagsasalita ng mga alagad ng batas at paano ito makakaapekto sa tiwala ng publiko sa institusyong kanilang pinaglilingkuran. Sa dulo, higit pa sa isang kaso ng pagsuway, ito ay usapin ng pamamahala, pananagutan at prinsipyo sa pagpapatupad ng batas. Para sa Diyos at Napakaganda nun. Bandang huli, ito po ang pinag-uusapan natin dito, prinsipyo. Yung pong inyong trabaho, nagagawa nyo po ba? Kayo po ba ay epektibo? At tiwala pa ba ang taong bayan sa inyo? Kasi kung hindi na, ibig sabihin nun, wala na kayo dapat dyan. Dapat wala na kayo dyan. Yun ang Yun ang mga dapat na nangyayari dyan. Ako bilib ako sa iyo. Kay Patrolman, bilib ako sa iyo. At nakakatuwa kasi kahit papaano, meron pa ring mga matitinong pulis pala. Yun nga lang, bawal ang matinong pulis.